Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang oras sa Noda Veritas, 3 minutos, nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat. Mag-report ko ninyo. Maulagyapon ang ato ang kainiton. Abi na to taliti ganina. Kay mga siguro alas 12 na siguro gamay. Pasado ang takna sa kautuhon ni Anam o Kalandong ang palibot din he. Wa man, abi na ko og kini nga magatalithi. Wa, zero. So karon init yung kayo ang palibot din sa ato. Labaw na siguro sa lalawigan sa Miss-Or. Pero binta lang tagabay kay ang atong heat index dili kay tantong taas, dili kayo tanto. Kaya uban nga mga probinsya dinhi sa ato sa lalawigan sa probinsya dinhi sa nasud sa Pilipinas, grabe kainit ang ilang heat index maabot og 42, 41 mo nang labing pait. So kita magpalandong nining orasa ayo pagpasagad sa inyong kagulingon, ilabi na katong dunay mga balatian gihambin lugar nga balatian sa lawas. So relax mo diha, paminaw lang mo dinhi sa atong Noda Veritas program. Ang atong Noda Veritas program modawat sa mga pangutana. Pinagi sa Facebook, pinagi pod sa 0917-704-3210. Ayaw mo og duha-duha pag pasupot sa iyong mga pautana kay ako kanang basahon. Ha? Mo na wa tay pihig, wa tay pili, bisag kinsa magpadangat sa pautana, ako gabasahon, ako kanang ikahinangop. Sa makagapon ni Mrs. Bakita. Di ba? O live pagyod ang ato ang pagpaminaw sa ayhang pangutana. Now, gusto ko lang ipahibaw di kaninyo sa di pa sa ko malimot nga doon na tayo kining YouTube channel nga matod pa sa uban YouTube. Oo. So, ang YouTube maningalam ko no. Kining YouTube channel matultulan lang ninyo pinagi sa pag-type nining musunod Noda Veritas CDO. Okay? Ako balik ko Noda Veritas CDO. Pag-click ninyo na manglugwa na dayon ang atong gipang-post nato nga mga episode sa programa nga Noda Veritas. Diha makaygayon mo og reviews atong mga discussion. Pero timan nga taas-taas ka na, hapit na mag-uras ang atong pagpadagan sa programa diha mismo sa mao nga YouTube channel. So ako ni ipaibaw di kaninyo para nga ikasog gusto mo mag-review sama sa atong mga pipila ka mga tigpaminaw, at least madumduman og matultulan ninyo. In kaso gusto mo nga mag-subscribe, malipay ko, no? Ay pagdahom nga mag-uol ko og maghilak ko diri kun panalitan na malipay ko og inyo nang i-subscribe, mag-like and share para nga maka-share kita ngadto sa atong mga higala, mga amigo. Kay ang atong focus sa pagtagad sa pangutana part, kini may kalabutan sa mga pangutana or may kalabutan sa pangutana sa balaod. So, kami dinhi gapaning kamot, kutob sa among maabot. Subli, gapaning kamot kami nga among matubag
in the form of informational o educational purposes lamang sa ato nga programang Nuda Veritas. So ako hotan inyong pangutana karong hapuna dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon o kadyot lang ha. Si Ma'am Faye Mondia, hello Sir Frank, bawan ako, angal is init ba? Unya nako mugawas, init pagyawas. Unya pa ko mugawas, init pagyudsad. Naminaw lang ko sa ibong mga tambag. Maminaw lang ko sa ibong mga tambag. Ma'am Faye, ayaw gyud no kay kining matud pa sa mga doktor, labi na ko doon natay gitawag nga sana ilang tawag comorbidity. Oo, mamo na mga termino sa mga doktor o naatay gibati gihambin nato diha si bako. Ato lang na nga siya nga likayan. Okay? Nala sige. Magwata sa pangutana. Mintras tanto magwata sa pangutana, magbasa siguro ta diretso og kuan kining walk-in nga pangutana para nga mapahakpakan ang atong oras sa atong pagpadagan sa ato nga tulumanon. By the way, ang pangutana pinagi sa cell number maone no nga number 0917 704 3210 no. Akong balikon para makasubay gyud. 0917 704 3210. Nakuha na ninyo? Maayo. Kadot ni ay nagpadang ato pangutana diri sa ato sa Facebook ato ning tagdon kay gihago-haguan ra bagyo nila ni og kanang type. Ang pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla ato gining mga suki nga mga vlogger no. Kugihan gikan ni sila part. Kugihan kani sila. Tiyaw mo na, way gasugo nila, niya manunga sila sabay sa nahaing suok din sa area sa Mindanao para lang makasugilon unsay nakita nga bag-ong talanawon nga to mismo sa katawhan. Talagsa ra biyan Talagsa kayo. Okay, iya po tana mo ni. Adyong hapon, Nuda Veritas, Sir Frank, kanang awarded ngayuta para sa pag-umah sa panahon ni Marcos, Sir, nga naay title apan wala pa mabayaran sa land bank, pwede ba ni tukuran sa balay? Ang imong pangutana napay utang. I think ang dunay mga utang katong dunay obligasyon sa land bank ha. Dumduman ninyo nga si BBM nagperma og usa ka balaod nun nga ang tanan nga mga utang katong mga beneficiary sa Agrarian Reform Program, quits na to, ang gobyerno ang nagpasalig. So siya sana sa land bank o cover on appeal ba mo na to. Tungod kay kini nga pangutana nimo, may kalabutan man ni sa Agrarian Reform Program kay nagiskot ka magani og land bank. So siya sa dito. Klaro ha, no nga, ma'am, kini nakadumdum ko last year si BBM nagperma og usa ka balaod nun nga ang 600,000 ka mga farmer beneficiaries sa Agrarian Reform Program sa atong nasod, ang mga utang nga pending or naadya sa land bank ang gobyerno na magbayad. Pangutana lang, way mawala sa pagpangutana. Og pananglitan maingon nga ay okay pero mga mo kana na. So mudugang ka og pangutana nga ingon na nakahimtang ma'am og maimpas kami maka langas bagyapon og balik diha sa land bank. Pangutanon nimo may imong pangutana mo ni wala pa ba kadot kanang awarded nga yuta para sa pang-uba sa panahon ni Marcos, Sir, nga naay title apan wala pa mabayaran sa land bank, pwede ba ni ang question nimo tukurag balay? Ang question nimo, pwede bang matukuran og balay? Akong tanaw walay problema. Nga naman, imo naman na
question lang na siguro yung mga pasikot-sikot pa. Imo naman na. Kay magkakayagaw ta nga lain nga balay ang mabutang diha, lain tao ang magtukod sa balay. Imo na na. So, aro maklaro ang tanan, magpa-advise ka diha mismo sa DAR. Na diho, unahan lamang sa kining makanhan. Na diha ang opisina sa DAR. Pagpagisayod, ay pagduha-duha. Kay kana sila, mutagad na sila, no? Kay giobligar ka na sila sa balaod nga tagdon ang mga pautana gikan sa mga katawhan, mga magbubuhis. So mo na itong buhaton. Pakisayod lang. Pautana gikan ni September Go. Nuda Berita, Sir Frank, naglantaw ko ganina sa YouTube para mag-review sa Nuda Veritas. Wala lagi na-upload ang Monday. Ingon ni Ricky, putol-putol ang atong internet. Oo. Moto na problemahan po siya. But, anyway, unta ma-upload na to. Here's my question. Naapo siya lain nga pangutana. Gikan kini nga pangutana ni September Go. So, pabuta lang ha. Kajot, uy, nawala. Jot lang ha. Wala na. Dara. Okay. Ang pautana ni September Go, ingon pa niya, here's my question. Asa ka asa ka makapabarato para makakapo titulo sa yuta, sa deed of sale ba or sa deed of donation? BBB, kay dunay word din nga dili kay ko familiar, so dili na ko exactly matubag impotana. Asa ka makapabarato? Siguro you are referring to buhis, no? Asa ka makapabarato para makapatitulo sa yuta, sa deed of sale ba or sa deed of donation? Actually, ma'am, sir, ilabi na kang September Go, no? Sa deed of donation, pangiyo ang kagaypog 6% na nga donor's tax. Dili po na siya managlayo sa deed of sale, kay 6% lang yapon ang pangayoon sa BIR pagbayad nimo sa capital gains tax. However, diha sa deed of donation, doon ay amount nga kung dili mo sobra sa 200,000 pesos, pwede pa nga ma-exempt ka sa donor's tax. Pwede pa. So, kung pananglitan, papilion ko, dito ko sa minus-minus, kay tuyo magkanako nga makainot ko. Siguro lang kay ang intention ko na is to transfer the property from the donor to the donee. Sa deed of sale, mao gyapon transfer of property from the seller to the buyer. Maora ang epekto. Ato lang siguroon nga naay copy nato sa certificate of title para dili madugay. Ang certificate of title, God, mao man na siya ang pinaka-importante nga document nga dili ta magduha-duha nga ngadto-ngadto after sa pagbayad nato sa atong mga buhis sa gobyerno through the office of the BIR, mahimo nga kana masertifikahan or maisyuan ka og bag-o nga certificate of title ubos na sa imong pangalan. Munang pinaka-importante, basta lang masunod nato ang atong mga requisitos. Ang mga requirements lang. Hago lang gamay, kay mag-follow up ka, no? Naapay gastos o gamay, kay labi na kung panalitan na kay bayronon diha sa doc stamp. Dili man lang capital gains or donor's tax ang ato mabayran. Kung donation, gatawgon na og donor's tax. Okay? Kung baligya, capital gains tax.
6%. 6% niya na. In other words, kung panalitan, nakadawat kag donation worth 100,000 pesos. Apan ubo sa Comprehensive Tax Reform Act of 1997, exempted kita sa donor's tax kung ang amount ubos sa 200,000 pesos. Nabikar ko ay palit. Moabot man lang sa akong giset nga example 100,000, wa kay mabayaran. Sa capital gains tax, naapagi kay mabayaran. Kaya ang naay gi-emphasize nga naay exemption, mao lang ang estate tax o ang donor's tax. Ang pagbinaligya ay sa property, pinagi sa pag-execute o deed of sale or absolute deed of sale, wala mag-mention kabahin sa tax exemption. So marangaran diri sa pika sa donation. Sa akong gisait nga example, kung ang cost sa mao nga donation mabot og 100,000, so wa kay bayro nun. Ang imong bayran, doc stamp lang. Documentary stamp tax. Okay? Sige. Si Oliver Ampong Nalwal, ang barkada ni John Macas. Okay? Good afternoon, Sir Frank. Good afternoon. Kung mawala ang original title sa yuta, unsay angay nako buhaton aron makakuha kog sikan copy niini. Affidavit of loss lang. No? Ang affidavit of loss i-execute na nimo pinagi sa abogado. Pag humana ng mga affidavit of loss, imo nang i-file dito sa Register of Deeds. Okay? Para sa pagpahibaw nga nawala ang maong titulo sa yuta. Ang tumong og tuyo ngano nga tagaan na tong kopya sa affidavit of loss ang Register of Deeds. Aron sa ingon nga kadtong titulo sa yuta nga naa gihipos sa Register of Deeds nga imo, no? Maannotate didto nga nawala kay og naay makapunit, og naay makaremedyo o dunay mo duol nimo nga mag-offer nga baligyaan ka sa yuta. Unya maingon pagyod nga kabala ka, sir. Certified kini. Naay certificate of title pero pinunitan man din nimo. So para pagsiguro nga dili basta-basta ma-transfer, mapalit sa laing tao, i-annotate dito base sa imong i-file nga affidavit of loss. Kuha nimo. Okay. At the same time, magpetisyon ang abogado nimo dito sa korte. Mag-file siya dito og petition for the reconstitution of the certificate of title nga nawala. Kung aprobahan ka na, most likely aprobahan, no? Ilabi na kung napamatud-an nga tinuod yun ang maong mga pangitabo. Pinagi sa mong abogado, kung maaprobahan na, ang kopya sa desisyon gikan mismo sa judge, ipadala ditong dapita sa sa Register of Deeds. Pagbasa na dito sa head sa Register of Deeds, gimanduan ang Register of Deeds nga tagaan kay reconstitution man, tagaan og bag-ong kopya bag-ong kopya katong nagpa-annotate nga nawala ang iyang titulo. Tagaan siya kopya sa bag-o nga titulo gikan sa Register of Deeds. At the same time, ang Register of Deeds adunay duty katungdanan nga pangitaon niya to katong maong annotated nga certificate of title unya papason kadto, no? Walaon na dayon to para limpyo og walay mga additional og unnecessary annotation. Kay nganong i-annotate man, nag-isyuhan naman siya bago nga certificate of title. So man ang atong pag-abuhaton, doon sa tag-abogado,
mag-affidavit of loss ta, unya ngadto-ngadto mao na dayon to ang inyong sundon. Para pagsiguro, kay usahay gud pod labi na panahon ato nang ibaligya, dili na sila gusto mo palit og dunay mga mansa ang imong titulo sa yuta. Muna tinuod bisag ako man siguro kung magpalit ko og yuta nya napuno og mga annotation, di ko masugot. Okay. Sige. Kadto nga pangutana. Kayo, suri-suri ni Libs to? Di mo siguro mao. Kang Oliver, good afternoon, Sir Frank. Kung mawala ang original title sa yuta, unsay angay na kung buhaton aron makakuha kag second copy ani. Muna itong akong gingon nimo. Okay. Sorry ni Libs Motovlog. Ako'y pagbuton bitaw. Once nga makadawat ko sa affidavit of loss, ako'y inunta director sa ROD, Register of Deeds. Pagkadawat na ko sa affidavit of loss, unya notarize ang mao nga affidavit of loss, mag-release tayong kog bag-o titulo siyuta. Kaysa langan-langan nun pa nato ang nawadaan sa mong titulo sa yuta nga mag-file pa og kaso for the issuance or reconstitution of the new title. Pero pait malagi kayo ni kay procedure magune. Oo. Dali na ay sundon. No, na sundon nga mga pamaagi. Kay kung mag-shortcut unya di ay dunay existing nga guidelines nga mao ni ang sundon, basig dunay niya mag-report ba. Sir, kana ba ito siya, sir, oh? Maghatag din ditsukuan, sir, ba nga bisag wa pa'y order sa korte. May inanda ni istorya, nakasapi siguro na siya, sir. Makapalit yun na siya og motor nga Honda. Okay, sige, salamat kay kayo, ha. Next, gikan ni Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Sir Frank, kung nakakuha naka og deed of sale sa yuta, unsay next steps angay na kung buhaton ane. Okay, paminaw og maayo, ha. Pinalitay na. Nakuha na nimo nanay deed of sale. Nanay deed kayo. Kung nakakuha ka na deed of sale sa yuta, unsay next steps, no? Ang presumption na kung nakakuha ka na sa deed of sale or absolute deed of sale, nagbinayaray na mo. Okay? Ang document sa absolute deed of sale, kung conjugal property, kinahanglan na consent sa spouse. Na consent, marital consent. Kung conjugal property. All right. And so, sa sunod na to nga himo na mag-execute kita og absolute deed of sale na naipirma sa spouse o niya na pag-witness. Pag humani ana, pag pinalitay na, iintrigo ang kwarta, unya dayon, kuhaon ang certificate of title nga original. Kaliwaan, pagtunol sa tuong kamot, sa walang kamot tunol pod sa titulo sa yuta. Kinanglan nga naagina present gina. Kaya nangutan na ka man unsay mga steps. Present gina. Dili mahimo nga mag-unya-unya ang tag-iya sa luna sa yuta sa paghatag og certificate of title. Ako nanawagan og pasabton tika nga ayaw gyud og sugot niya na nga mga pamaagi nga ang pag-release sa certificate of title unya-unyaon ka. Ayaw bayari kung mahimo. Ayaw palihog lang kay masikwati ka na kadugayan. Okay lang og sikwati ka na yung original nga tabliya. Sos og sikwati nga
scam ang bot na to ipasabot, disgrasya kagyod. Nganuman, open magog ka na sa multiple sale of the real property. Double sale, multiple sale. Nganuman, posible nga ibaligya ka na kay enterprising kini sila. Posible nga mahimong ibaligya kini nila ang mao nga susamang yuta ngadto sa laing tao. Kay mingon man ni siya, palitan niya, no, certificate of title. Di ay kana angay i-deliver ngadto sa first buyer. Busa kung ikaw man ang first buyer, siguro nimo nga mahuptan nimo ang certificate of title o niya dayon ay haitunol ang kwarta. Notarize ang document. Na kinanglan nga istrikto ang absolute deed of sale kay mabot ang panahon basin og dunay mo question. Defective ang mong absolute deed of sale. Panalitan karon, ikaw minyo, unya way ngalan sa imong spouse. Unya, niya ka magpuyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro, pero wang anin mo butangig address. Defektuso ang imong absolute deed of sale. Og dunay maga-contest nana, so ang form defektuso. Og lalisan og maayo, basin ma-invalidate unya ang absolute deed of sale. Samot na kung why marital consent. Ilabi na kung ang property conjugal. O, balantayonon ka na. O, so, steps magkain mong gusto. Pagkauman, dala na nimo. No? Tapos na ang pagbayad. Okay na. Wadto kadayon in less than a month period. Ayaw ipadugay. Wadto ka sa BIR. Ipakita ang maong mga documents para nga may bawaan nimo o pilay bayrono nimo nga capital gains tax o documentary stamp tax. Sa doc stamp or documentary stamp tax, 1.5% ang charge niya na sa total cost sa pagpalit nimo sa yuta. 1.5. Unya standard 6% para sa capital gains tax. Muna ang mga steps, no? Unya makuha ka pag yun og transfer tax, gamay ra kayong baronon. Clearance tax, gabay kayong baronon. Importante ni, tungod kay kapangitaon po ni sa Register of Deeds. So, imo nang i-comply. Pagkuha ni mo na, balik ka dito sa BIR. Ma'am, sir, o kompleto na mi, ma'am, sir, kato imo bitong gikuan, ginote bitaw, ako man tong gikuha, kompleto na ni. Mingon man din taga BIR, what isa, kay ato ni i-process. Dala ka nagbayronon, igbalayad. Dala ka igbalayad. Pagkahumana na, pag-process, madawat nimo ang kopya nga 1 page nga kopya. Kana gitawag og certificate authorizing registration. Naay bag-o nga uso sa pagkakaroon nga gitawag nga e-car, anang electronic na. Pero kung mahimo kadtog yung print out gyud, kay imo man itong mabitbit, makita-kita nimo, ang itsura na mura og ang papel na murag checkbook. Ang dili checkbook, kundi ang papel na nga sagad gasuwatan part. Murag na og papel nga gamiton nga himuon, papel nga kana bitong papel sa certificate of title, dili man naglayo ang itsura na ganahan ka og tan-aw. So kung kompleto na gi-release na kaniya sa BIR, madto ka na dayon dito sa ROD, sa Register of Deeds. Okay, imo nang iparehistro dito. Imo nang i-file dito, doon gamay nga bayronon. Dito mahibawan na dahil nimo o kano sa i-release ang mao nga gi-file nimo nga papers para sa registration sa or
pagrehistro sa imong yuta nga nakapangalan na nimo. Ang ROD na mao magpaybaw kanang sa ka mo balik. So kung makabalik ka na, kay gasabot na mo nga balik na ning mga pitsaha etc. kay birthday ra ba nako na magakitabo adto kagyod. Di ba? O lain na ba na sa gobyerno kay kung birthday mo absent. So hangyo si ma'am, sir nga, sir, ibaw man ako nga birthday nimo na ng pizza, pagkaugma na lang. Magyong mutudlo ni si Sir Frank, si YouTube. So ingon na magkakitabo. Simple lang. Gasto lang unya hago. Amot na ko ipasabot sa hago. Dili ingon nga, mura kag galukdog sinak ko nga semento diha. No. Ambot ipasabot sa hago, ka na bang mag-follow up ka? Nya balik lang sir. Ingon. Unya maingon pag itong gwardiya, unsay imong tuyo sir? Mag-follow up. Hala wala kay nanganak. Purisyo ka gyud. Mapurisyo ka. You have to anticipate all these the challenges kay mubo ka og pailob basig ma-high blood ka diha. Ha? Sige, mura na ang nagpangutana ni adto mao si kuan si Suri-Suroy ni Libs Mutublag. Basta lang abi nimo Suri-Suroy basta na lang kay gamay nga pundo nga imo igasto dali ra. Okay. Ang lain nga pangutana atong hatagan og pagtagan, by the way bukas ning ato aga diri sa 0917 ha. Oo, kadyot lang. Ni aman si Ma'am Faye Mondia sa Nuda Berita, Sir Frank, nakapalit mi og yuta, dugay na tax dik pa. More than 10 years na og 2 years ago nag-survey andar talakag og ingon nila sa kagawad na in charge dinhi sa Pualas maghulat lang sa dito lang ha taas man din dar talakag og ingon nila sa kagawad na in charge dinhi sa Pualas maghulat lang sa result kay sila na ang mulihok lugar na abtan naman og 2 years busa giadtuan sa akong anak andar talakag pero gitubag siya nawala pa mapirmahe kay nabalhin daw ang head sa laing lugar. Sir, for clarification lang, dili ba di ay automatic sa new na director na mupirma sa nabiyaan na wala mapirmahe na balhin na director thanks sa pagtagad. Dapat mauning buhaton kay approve naman ang gihutan signature mo lang. Pero naay mga tapulpol nga mga public official nga dili tanan, no? It includes regional director or provincial director sa mga opisina sa DAR or sa DENR man panalitan. Nga kung lain na nga nga administration ang tanan bag-o basig usan na sa mga nalangan. Now akong i-suggest follow upon yun follow upon yun kunya dayon mabot ang panahon nga sige tang balik-balik na bantok na lang ng karsada pagpaingon dito sa opisina sa DAR sa Talakag magpadala na gyud tagsuwat insakto na i-address ta sa i-copy furnish ombudsman aron nga mahuwasan ta aron nga to keep them alert nga they have a responsibility at the same time to attend the needs sa ato mga magbubuhis. Kinanglan nga pala po ni ma'am magbilin og sulti ang imuhang anak dito nga mobalik ko na ng mga panahon na. Okay, mo po ning eksperyensya sa ako ang amigo. Siya DENR hinguog. Ngayaha pagpapirma pod. Siging balik-balik. Og wala awaya, di mapirmahan. Kinanglan pa bang awayon?
nga ato man ang trabaho isip usa ka public official. Kadto siya DENR. Halos managsama ang mga problema about yuta lang yapon kadto lang ha. Doon ako yung nasailuan. Salamat sa imong information, Ma'am Faye, no? Kay musugot kita og dili, bisan og tax declaration lang. Ultimately, that amounts to ownership. Ilabi na kung open, exclusive, continuous, uninterrupted, notorious possession of the property. Abot ipasabot nga, naaka nagyudiha under the concept of an owner. Ang kulang lang, titulo sa maong hayuta. Muray na kuwang. Alalam sa naihatag nga to sa laing nga nagpuyo ka for how many years diha. O, di ba? So, naay mga surambaw, kinala mangisog ta. Phyllis Pham Tan. Grabe ganiyang ngalan, no? Mga kahiwi atong dagway nini. Hi sir, good afternoon. May hapon po nimo. Phyllis Pham Tan. Alright, ang pautan na nga wan ako matagad nga kay baw ko nang larot nagsamot ang buhok ni John Makas og dili na ko tagdon iyang pautana. John, may hapon nimo ha. Noda Veritas, thanks. I said, thanks God, it's Friday, Sir Frank Bitaw. Alimuot kayo na. Grabe gyud kayo oy. Oo, akong pangutana. Kung ang usa ka individual na ay giunhan nga tax, gigunitan nga tax declaration gikan 1950, pwede pa ba ni matituluhan 1950 karon 2024? Ako mo ingon, subject to qualification, matituluhan ang maong hayuta. Moingon ko subject to qualification, kay mobalik na sabta sa akong gisite nga mga instances sama sa kaso ni Ma'am Faye Mundia. Si Ma'am Faye ang iyaha 10 years, no? Si Ma'am Faye ang iyaha 10 years kunwa ko masayo nga 10 years ni. So dugangan pag yun nato na siya og at least another 20 years. Oo. Pero kung panalitan kaybaw ka, kanagingon na to uninterrupted. Nakapuyo ka sa yuta. Pagpuyo ni mo na, way bisan usa, nga mibutho og argibyado. Mo nagingon nga uninterrupted. Way gahurimentado diha, way ga panigawak. Ni nga man din eh. Kisay may sugo puyo ka din eh. Gubaa ka na. Ugma, pagbalik na ko, kailang magguban ang tanan, mahawa na din eh. Pahawa ka mo kay dili kini inyong yuta ni ay ako mga papilis pagpamatuod kana sitwasyon nga interrupted, and so it will not qualify. Pero kung paminaw nimo nga wa magyud good faith ang imuha nga pagpuyo diha, anto silang ang akong advice ayaw sipyat pagbayad sa buhis from year 1 onward. Kay usa na sa ato mga kaligunan, no, nga kuan kining ato na. Dut lang natubag ko ba tong pangutana ni John. Akong pangutana kung ang usa ka individual na ay gigunitan nga tax declaration gikan 1950, pwede pa ba ni mapatituluhan? Oy John, 101% pwede ni. Siya ro basab 1950 gasugod nagpuyo ang imong mga kaliwatanan, walay gabali-bali nila diha ang mga silingan nagtuog nga oy siya galitag iya sa mong yuta. Mo paingon yun diha. Nganuman kay una nga nakapuyo sila na ng maong palibot. Tiyaw mo na 1950. Wa pa ko matahon na. Abi ninyo og nataon na ko niya na wa mo pangkuyapi diha. Tiguwangan na gyud mo nako. Gabaan gyud mo nako. Okay. Si Ma'am Faye, Phyllis Pham Tan is watching. O ni apela ang pangutana. Moreno man apelyido lagi. Marvin Ray Moreno. Na ami balay sa Sayons Kauswagan.
abandon siya, unya pagbalik namo sa balay. Abandon siya pagpalit. Uso na kaniadto. Oo. Pagpalit namo, pagbalik namo sa balay, naa naman nag-squat unsay buhaton. Mananggingon ako uso. Ang imong pagabuhaton, file o kaso nga unlawful detainer. Kung dili manggaling unlawful detainer, kay wa may contract, kay ang unlawful detainer nagsugod sa valid contract. Kini nibuto lang, no? Nikalit og puyo sa inyo natong property nga inyong gipalit. Di ba? Filean ninyo kaso nga forcible entry. Kung gusto ninyo nga criminal nga kaso, file o kaso nga trespassing. Doon lang mo sa inyong abogado, Mr. Moreno og Damino ka man ugaling. Doon sa abogado. Pagpili nining duha. One is that to file a criminal complaint against the occupant. Trespassing. Criminal kana. Ikaduha, forcible entry. Nga kuan unsa ni kaning pag-file sa kaso, although civil in nature. Okay. Sa forcible entry, kinahanglan you have to file that 1 year. Sukad nga imo na notify siya, hoy, di man ni inyo, amo man ni. So, timanan ni mo unsang pitsaha, kay ang period nga gi-require to file a case against the respondent must be 1 year from notice. So, imo nang kwintahon, kung nadiskubrihan na nimo karon, kwenta ka. Kay specific ako nga require nimo niini kay basin unya og makakita og rason ang nagpuyo diha nga filean og forcible entry basin og modango pa siya abogado mingon ding abogado na prescribe naman ni kay kapin naman ni sa tuig nga nagapaila-ila siya nga iyan ni etc. prescribe na ni so napildi ka. So, panimaan unsang panahon na, and then duol sa abogado, di man ni madritso og file ang maong kaso. Dili madritso og file ang maong kaso. Naa pa ni mga preliminary. Demand letter. Demand letter. So, diha sa demand letter, pangandaman nimo, ilabi na sa kaso nga forcible entry, pangandaman gyud ninyo ang mga ebidensya. Number 1, tax declaration, titulo sa yuta. Kana importante kana kayo. Diha sa city assessor ka lang magkuha og maong kopya. Sa pagpamatuod ngayon gid na. Og wa gyud katungod ang mao nga tawo nga nag-ilog og nagpuyo diha. Mao nay rason nga inyong file og kaso nga forcible entry. Ay suhitong abogado na. Hibawan na nila. So, trabaho ana. Dili ni pwede nga unlawful detainer. Correction. Dito ta paingon sa forcible entry. Unya, pag humana na mayong mga abogado nga sa di pa nato ni e-file, dadon sa ni nga kaso diha mismo sa barangay nga level. So, ato mas barangay hall sa kauswagan. Na may lupon o kitsa diha ang enkargado sa pag-investigate diha sa mo. For 3 consecutive hearings, dili nga nimo magakasinabot, mao na ng panahon na paibaon nimong abogado nga mag-file na gyud tanin ni turni. Kay wa may magakasinabot o niya na ako nakuha nga certificate to file action. So ato na gining buhaton. Okay? Ingon na lang ni ana. Si Mr. Marvin Moreno. Okay. Si Ma'am Faye siya nga, Sir, kasikbit ra dinhi sa 2.7 hectares sadni. Amo ba? Diha sa kuan palas? Kinahanglan na pa nagiyahong yan ninyo. Butangi diha kung sa mga infrastructure ninyo diha nga kuan.
Nara di ay diha. Di mo matingala to ang opisina sa Talakag kay lain man ni nga kuan pangyuta man ni siya pangyuta. So most likely ang ilang mga opisina gi-assign diha sa mga by district Silby. By district. So sige, salamat. Salamat Mang Fee ha. May imagine ako si Mang Fee nga guba kanunay dagway gumikas kainin. Okay, ba Marvin, yung sa balikatan na mo napalit Sir Frank. Legitimate ang pag-purchase ninyo. Sa balikatan, pili-palit ninyo. Kuha man abandon na magkani. In other words, gi-assume sa balikatan, and then if you wanted to repurchase the property, you have to approach the office of the balikatan and express your intention to repurchase. Araw nga dito na day magsabot pila ang baligya, di ba? Ang problema kay naay gapuyo. Mao nang problema. Unya naara bay salagtod nga pagasulti ni mga sindikato ingunan na. Nga usa ka pamilya mag-occupy sila nining balay nga ilang na-discoveryhan nga way nagpuyo. So naa na din sila puyo. Unya dayon diha sa pamilya sugoon na po tong membros pamilya nga tuwa sa laing subdivision na ibalay dito nga bakante at tuwi dito puy murag o ginegosyo. So invest o gamay. So kung masitol man diya sa forcible entry kana sila mangayo og bayad kay naka-invest na kuno sila, nakagasto na kuno sila, mao na ang mga unsa man ni sila mga scammer. Mga scammer. Sakto sakto kana sir ang nag-squat at bangra ilang balay sa amoa napalit. Kita na ninyo. Magsugo-sugo man dito. Walay ga-occupied. Unya gakang ang portahan. Wala dili di kandado. Atuan na to. Dito rin magsilig-silig na sila, magdaob-daob din na sila. Dito mahimo manglimpyo nga na nya kadugayan na magdala ng kaldero iayo na tong banggira dito magpa-install ng tubig so nakagasto dili ko na ila kung papawaon ka magbayad ka kay naka-invest naman kuno sila okay sab maayong pasanayon kini sila sakto kana Sir Frank ang nag-squat at bangra ilang balay sa amo ang napalit. Kita na ninyo. Ang balikatan, I think, sa Davao ni. So, Marvin, muna ako advice ni mo. Okay. Na mental sila sa gate, pabayaran sa amo ang 50. Pabayaran ng 50,000. Kita na ninyo. Isabi nga sugo. Secondly, di pag yun na ilang property. Isa paita. Na mental sila sa gate, pabayaran sa among 50. Paita. Ipahawid na abogado. Abogado na maghawid na file gyud og kaso. Dili na mahimo nga pasagdan na to. Magdasa man mudaghan ni sila, musanay ni. Musanay ni sila. Dapat doon ay buhaton po, mo intervener at the same time ang City Government of Cagayan de Oro. Tungod kay mga mulupyo man ta. Ambot na ito ipasabot mo. Sa mga problemang ingon ini, the City Government must work out to help settle the conflict as much as possible. Sila mo'y mag-negotiate o mag-referee ini nga iuli ka na sa tagaya. Kaya dili man, prove to us nga inyo na. O di mag-good sir kayo mo ka, bad faith man ang inyo ha. You know from the start, nga dili ka na inyo, but you continue to occupy on that particular property. Diba? In other words, you are not entitled to any help, assistance, or whatever. Kaya ang imong pagsulod is bad faith from the start. Hibaw ka mga dili na imo.
Unya, may mo din na. Kay gipintalan nimo ng gate. Makadiman ka na dayon ug mauna ang imuhang pangayoon nga amount. Wa mo pangkuyap diha. Marvin Ri Imano, walay paki ang city Sir Frank kay subdivision daw. O niya gatukod og subdivision. Usahay ma-inconsistent. Di ba? O na ilang subdivision na nga kuang kuno Clarksville subdivision. Badiyo. Kunya ni ay affected nga mga individual nga naa sa mga subdivision nga ngayon tabangan kay molupyo magbubuhay sila din sa atong dakbayan dili kay naa sa subdivision. Inconsistent ba? Ang mga opisina diha sa City Hall is for public service. Anybody who would like to ask assistance should not be denied. Kinahanglan i-explain nato pasabto nato og maayo. Pero naagi dapat nga programa. Ang kakuwang gud nato nini kung kulang ka sa kaisog, kasibot sa pagserbisyo sa katawhan, mauna ang problema nato part. Kay mahitabo man na, ako isad ko lang, worst comes to worst. Dabing magsinumbagay na, dabing magpinusilay na, and the whole community will be affected. Ambot ipasabot nga, pasag din na sila, na taga-subdivision man na. Mo ba ng mentalidad na to? Mo ba ng pinulungan sa usa ka leader? Murag dili galing na mao. Sige daw, kuno na magbubuhis pa. Magbubuhis pa. So, ako, I would like to advise si Marvin, no? Nga, dangop ng abogado at this time. And then, naa ka na, gabay ng abogado, no? Unya, file og kaso sa barangay. Tanaw na to, kung mo trabaho ba ang barangay, may tungod na. Because they are duty-bound to enforce the law and to settle amicably all the conflicts affecting the individuals residing thereat. Tanaw na to kung siya mahimo sa ato mga barangay official din dapita sa makasandig. Makasandig din dapita sa kausawagan. Oy, good afternoon. Wala siya mahimahay siguro to siya mahimahay siguro. May ako pangagpas ba? Kay wala siya kagapon, wala po siya kaganina. Lain ko, kay doon ako'y class record. May nga po ni Inkagan Insin. Hello Sir Frank, good afternoon. Grabe jud ang init. Kay sakit sa panit. Correct kakyod. Bisag ako. Kining akong panit nga sensitive ka. Isus Maria, maluoy gid ko sa akong panit. Oy. Grabe jud ang kainit kay sakit sa panit. Dili man ko mahilig og pamahid unsa pamahid sa dili man ko mahilig og pamahid unsa sa nawong. Apan sige na lang kay ingon sa skin experts maski pahiran lang daw og 30 SPF nga SPF 30 unsa man SPF nga sunscreen for face to prevent skinborne. Mao na akong cashier, mga lalaki man or babae. Thanks sa pag-share pod. Di ko sa toy mo sunscreen. 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 Mo na ning resulta sa kuan. Kining possible entry. Okay. Sunscreen di ay pahid-pahid kuno. Di man kuno siya mahilig pero pugos na lang kuno siya. Kadyot lang ha. Dere yung wording so. Dili man ko mahilig o pamahid og unsa sa naong. Apan sige na lang
kay ingon sa skin expert, maski pahiran lang daw og 30 SPF nga sunscreen for face to prevent skin burn, ingon pa dire. Mao na akong ka-share sa mga lalaki man or babay. Thanks sa pag-share pod. Okay. Ato ning timan aning sulti ni Laila Lynn Balihos. May siguro ni siya. Ay salamat sa Nestle Art Craft Syndrome. Walain ang padagan diha mao si Laila Lynn Aguila Balihos. Sige, gumikan Skynet pahid-pahid tag ginagmay sa sunscreen. O diya ang gi-require kuno ang gi-advise 30 SPF sa bagha ni, no? Di man ni tablespoon. Kay TSB man ang tablespoon. Kini 30 SPF. Muna mong assignment ugma. Explikahe ko unsa ng SPF. Okay. Sige, magpasalamat na lang ko kay notan natas panonog oras ni Mr. Moreno nga naminaw karon si Marvin. I-follow lang ang akong advice para magaan-gaan ang imong buhot. About pamilyado ka ba? Pamilyado siguro na siya. O all others katong akong natubag. Palihog lang si Ma'am Fee Mundia. Ma'am Fee, kinahanglan i-cultivate na pabutangin kuan sa padiha kay sikbit man day na sa imong ayuta. 10 years ka na diha. Unya 10 years tuloy-tuloy ang atong pagbayad sa buhis diha. Akong tanaw kining mura og dunay dako nga chance, follow up lang kanunay, no? Follow up lang kanunay og perma man lang kang kuwang diha. Mura gani atong mahimo. Katong akong gisite nga situation, wa na to inisog na lugar to nga kon. Kay wa man tay mahimo as a taxpayer. Magpaserbisyo man ta sa mga gobyerno, sa mga public official. Unya unsang klaseng serbisyo nga pasmo man. Natural mag-react ang usa ka magbubuhis. Di ba? Okay. Ang SPF di ay bay sun matud pa ni Laila Lynn, no? Sun protector factor, sir. Sun protector di ay. Okay. Sige, salamat sa information. Og salamat sa imuhang coffee mug nga imong gihatag diri kanako. Mao lang ko pakita sa among coffee mug diri sa atong programa kay naa magay akong dagway. Oo. Mauwa ko ba may sus. Mao din na si Frank. Thank you again sa atong mga suki and good afternoon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Kabaw ko nga mao lang gyapon pero surrounded man ni sa mga dahon-dahon, mga kakahuyan, so basig bugnaw iyang palibot sama po ni Ma'am Fee Mundia sa iyang farm. Suble, sa nga ni Ricky Langga, sa di pa ta maga-close dire, kadyot lang ha, ako sang tanaw na ko dire ang ato ang iskutanan unya. Last episode kini ha, sa programa nga kalipay nga mulahutay Friday, karong adlaw. Gikinanglan ang pagpugong sa kagalingon aron ang tao mahimong malipayon. Paminawan ninyo ni karong alas 6. Gikinanglan ang pagpugong sa kaugalingon aron ang tao mahimong malipayon. Bahala na mo sa akong pagsabot, literal ba ninyo or halapad ang scope na ini. Pero ang hubad ni himuon ni Ma'am Girlie karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion din sa Radyo Ultra. Sa nga ni Ricky Langga, kami mo ingon, amping ta kanunay, gumikan sa kainit sa atong palibot. Salamat og may hapon.